Hello everyone, it's day 3 of our Europe adventure and today we're going to Paris. So maaga nga kaming nagising dyan, mga 4 AM lang yata kasi super aga ng train namin papuntang Paris. Super excited kami kasi apparently yung train na yon is magdadaan siya under the sea. So underwater, no? So tingnan natin kung ano ba yung mga interesting things na makikita natin sa journey na to. Sama kayo sa amin! So sa Eurostar nga pala kami nag-book ng aming ticket papuntang Paris. We decided na train ang gamitin kasi mas mura at the same time gusto naming ma-experience nga yung train na dadaan daw under the sea. Right? So, I suggest na kung mag-Eurostar kayo, super agahan nyo talaga kasi minsan ang haba ng pila papunta doon sa boarding station. So, para din siyang, kasi technically Paris is another country, 'di ba? So, para din siyang meron din siyang dadaanan na custom, yung mga ganun, ano? Ipapasok mo din yung mga baggage mo sa screening area. So, para rin siyang technically nagta-travel ka nga to another country. Another thing also is, doon sa Aeralo na i-download natin papunta ng Europe, before this day, nag-download din uli ako at bumili naman ako ng eSIM pa Paris naman. And I think I only paid about 7 euros para doon. So, make sure na meron kayong eSIM kasi hindi pwedeng gamitin ang SIM ng England or ng London doon sa Paris, France. Okay? So, bad news, wala ka rin naman palang makikita kasi technically, pagpunta ng train underground is puro tunnel siya. So, technically, dark lang siya. No? So unlike sa bullet train nung sa Japan na talaga makikita mo yung daan, ito kasi tunnel siya, tunnel talaga, so madilim yung paligid. So ayan, dyan malapit na kami sa Paris niyan and nararamdaman mo na talaga na iba na yung atmosphere. Ang something na na-notice ko sa Paris is parang ang daming graffiti. Tsaka parang hindi siya ganun kalinis. Ano? So, compared mo sa London, parang mas malinis ang London kesa sa Paris. So, yung travel time pala ng train from London to Paris is about 3 hours yata or less than 3 hours. Pagbaba namin, diretso na agad kami sa station and naghanap na ng option for transportation. So, we decided na mag-Uber na lang papunta dun sa hotel since hindi pa kami familiar sa transportation ng Paris and then we'll just figure it out later pagdating sa hotel. Grabe din ang traffic dito sa Paris para ring Manila. Yung tipong nagsisiksikan yung mga sasakyan. So, ayan na nga, dumating na kami sa hotel. Meron silang libreng cookies. Normal yan sa DoubleTree. Bigyan ko kayo ng quick tour sa aming hotel dito sa Paris. So, yung washroom nila parang Japan din, no? Ganyan, nakahiwalay yung toilets sa pinaka-bathroom. And, ayan, so modern naman yung bathroom nila. Maganda siya. Para rin siyang typical na hotel dito sa North America, no? Iba talaga ang standard ng Hilton, kaya we always go to Hilton as much as we can. So, for a typical hotel dito sa Paris, actually malaki to. Medyo malayo siya from the downtown or sa central Paris kasi nga ayaw namin sa sentro dahil napakamahal ng accommodations doon. Plus, ingat kayo kasi rampant ang bedbugs dito sa Paris. Kaya as much as possible, huwag magtipid when it comes to accommodation kasi mahirap na.
So, after naming mag-settle in, kumain na nga muna kami ni Daddy ng lunch dun sa restaurant, dun mismo sa hotel. At ayan, ang kinuha ko ay yung braised beef, si Daddy naman ay calamari. Nag-share lang kami dyan. Masarap naman siya. Lasa siyang adobo, pero may iba siyang taste. So, I figured out yung bus situation dito. Kumuha lang kami ng 1-day pass, unlimited na yan para sa bus at saka sa train. Ang isang napansin ko dito sa Paris, very common sa train nila ang double-decker din. So, ayan o, nakakatuwa no. Pag nagko-commute ka talaga, it's so amazing to try different mode of transportation and experience yung mga ganito. So, nagkataon naman na yung bus transfer number 30 na sasakyan namin papuntang Eiffel Tower ay nasa tapat mismo ng Arc de Triomphe, which is the first landmark na gusto talaga naming makita dito sa Paris. So, we took the time na magpa-picture na rin dyan. At ayan na nga ang first glimpse natin sa amazing and very famous Eiffel Tower. Alam nyo, sabihin nyo ng OA ako, pero talagang it feels so surreal na finally na-check off na rin namin ang Eiffel Tower sa bucket list namin. So thank you so much talaga, anak Teresa. We really appreciate it. At ayan nga sila, naglalaro ng lambing-lambingan. Mamaya, makita mo, mag-aaway na yan. No kidding aside, wala naman talagang perfect marriage, ano? Pero masarap lang talaga na meron kang kasama na mag-travel, meron kang kasama sa pagtanda mo, no? And something na na-realize ko naman talaga is, in the end, kayo lang din talagang mag-asawa ang maiiwan sa isa't isa. Kaya, pagtiyagaan nyo na, no? Yung kung ano man yung mga maliliit na annoyances natin sa isa't isa, palampasin na lang. Ganon talaga. Alam mo, sabi nga nila yung mga mag-asawa daw na laging nag-aaway, hindi naman yung nag-aaway, pero yung laging nagkakainisan, sila yung nagtatagal. Ewan ko yan, kami rin ni Daddy, so far naman, kami pa rin ang magkasama. Kahit lagi kaming annoyed sa isa't isa. O diba? Kayo rin ba? Ganyan. I think normal na yun, ano? So, dyan nga pala, papunta na kami sa boat tour na ibinook para sa amin ng aming anak. Medyo matagal din kaming nag-intay dyan. Super lamig pa naman. Pero, dapat talaga agahan nyo para mauna na kayo dun sa line para dun sa next boat na naka-schedule na mag-sail out. French nga pala yung main language nila dito, pero karamihan naman sa kanila nakakaintindi ng English. So, yung description ng tourist guide is in French. Pwede mo namang i-download yung app nila and merong option to listen in the English language or kung anong language yung preferred mo. Pero kami, we just preferred to listen and then mag-sightseeing lang. Yung sightseeing lang kasi more than enough na eh. And then, yung mga keywords naman ng mga iconic places, maririnig mo naman. So, I think that should be more than enough. Pero para dun sa mga ibang mas gusto ng technical, merong option para i-translate, ano? So, ayan nga pala, bigyan ko kayo ng konting tour dito sa boat. Meron silang cafeteria area. Not really a cafeteria kasi puro vending machines lang naman. Tapos wala na ring laman kasi too late na kami niyan na nag-boat ride, ano? So, kung mas maaga siguro, baka puno pa yung supplies nila. And then, punta din tayo sa washroom. Yung washroom, medyo hindi na siya ganun kalinis kasi nga almost parang pangalawa na lang yata kami sa
sa ano niyan, sa patapos na as in gabi na talaga. So, ayan. So, hindi, okay lang naman, pero hindi siya ganun kalinis. So, balik na tayo kay Daddy and let's enjoy the rest of the tour. If I remember it right, itong building na to yata yung largest museum in the world. But then when I searched it, yung Louvre, yun yung largest museum. So I'm thinking baka eto yung building dun sa likod ng triangle doon sa Louvre. So for those of you who are in Paris, please correct me if I'm wrong. Pero base doon sa sabi nung tour guide, yan yung pinakamalaking museum in the world. There is something magical talaga when you see the Eiffel Tower sparkle like that. Fortunately, hindi namin siya nakita nag-sparkle up close and personal. Pero nung nandito kami sa cruise, ilang beses siya talagang nag-sparkle. I think it sparkles every hour. Kaya twice namin siyang nakita. No? Kasi yung tour is about an hour and then nagstay pa kami doon sa waiting area, no? So we didn't really get to see it up close and personal, pero kahit sa malayo talagang ang ganda-ganda niya. So they also have the Statue of Liberty here, and isa yan sa structures na dadaanan ng boat cruise. And it's just so amazing to see the Statue of Liberty and the Eiffel Tower in one frame. If you're going to take this boat cruise, I suggest that you position yourself on the right side bago umalis yung boat, kasi kami sa left side kami napunta and most of the iconic places are nandun sa right side. Mas dun nyo siya makikita. So dun kayo mag-position. So after naming mag-boat cruise, we took the bus. It's just one ride from the Eiffel Tower area papunta naman sa the Louvre. And ayan nga, makikita nyo talagang ang gaganda ng mga structures ng mga buildings dito, no? So, nung dumating nga kami dyan sa The Louvre, napakaraming tao, nagkakagulo talaga. So, apparently, meron yatang celebrity na nandyan ngayon sa The Louvre or merong some sort of event. Kasi merong barricade. So, hindi talaga kami nakalapit doon sa The Louvre. May barricade, tas may mga bantay. Apparently, parang yung Akon, yata yung nandyan. Hindi ako masyadong familiar sa kanya, but siya yung dahilan kung bakit napakaraming mga fans talaga, as in nagsisigawan sila sa happiness. Pero kami, ayan, pa-picture-picture lang kami sa gilid. Ang original plan sana is papasok sana kami dyan. Ang problema kasi, pagdating namin ng Paris, super antok na antok talaga ako. So, nagnap ako and then, inabot na ako ng up to 4 p.m. na bago ako nagising. Dapat yun, nakarating kami ng Paris parang nasa around 12 lang yata. So, ang tagal talaga naming nagnap, ano? Tapos, hindi na kami nakalibot. Kaya ngayon, ayan, jam-pack talaga yung ginawa namin ng gabi. We try to see as many places as we can. At ayan nga mga nagtatakbuhan sila. Apparently, meron ding marathon event sa Paris at that time. So, yan, sabay-sabay na.
Pero kami, ayan, pa-picture-picture lang, sightseeing lang. O ayan, para naman dun sa mga mahilig sa LV dyan, o ayan, isang napakagandang structure ng LV ang nadaanan namin. And the night mode of the Arc de Triomphe for the last time. Hindi ko alam kung jet lag yon, pero talagang pagod at antok na antok kami ni daddy niyan. Kaya nag-decide na lang din kami na mag-Uber pabalik. So technically, nasayang lang yung 1-day pass na binili namin, pero that's okay. And then nag-order na lang din kami ng Uber Eats. It's a Korean food. And then nakipag-chat sa mga bata, and then natulog na. So see you again tomorrow. Pabalik na ulit kami ng London.